ating mga ninuno. Jose Rizal, Juan Luna, Apolinar. Yun po ang gusto kong iwan na katanungan sa ating lahat. Para ipatupad lamang ang tama. Pero mukhang iba yung pinapakinggan, no? Ano po ang masasabi niyo po doon sa sheriff na sumisigaw po doon sa mga blue guard na bubuhatin kayo para ilabas? Actually, hindi lang si sheriff, no? Merong dalawang civilian doon na mga bata pa at kilala ko na kung sino sila, na sila yung nagmamanage at nagmamayari ng security agency. Dahil ang totoong nagpo-control ng security agency na yan ay yung tatay ng isang bata na dating chief PNP. Ako yung attorney po yung tanong ko lang po na sa tingin niyo po ba bumabalik na ba ang mga oligarko ngayon? Laging may oligarchs, no? Pag titingnan ninyo ang kasaysayan ng buong mundo, ay laging may oligarchs. At sila yung nagpapatakbo sa tinatawag nating deep state. Halimbawa, yung Italy, for example, no? Kaya nagkaroon ng mga kwan lang ito, bagong 1992 lang ito, na yung Italy noon ay nakaranas ng matinding korupsyon dahil sa mga oligarchs, no? Pag pumunta ka sa history ng Athens, the classic history of Athens, Greece, no? Yung before Christ pa ito, meron ng problema talaga sa oligarchs, yung mga mayayaman. Dahil yung mayayaman, kinakasangkapan nila ang kanilang kayamanan para makumbinsi ang ilang opisyal ng gobyerno na sumunod sa kanila for their own personal interest, dahil siyempre bayad, etc. At yung pagpasok ng Chinese dito sa Pilipinas, na kung titingnan ninyo ang ating history ay dyan din natin nalaman yung under the table negotiation na tinatawag, no? During the Japanese times dito, so normal po yun, normal sa isang community. Maski sa United States mismo, na sinasabi nating the center of democracy, no? US, England, makikita mo yung galaw ng mga oligarchs dyan, no? Na sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya nga, yung definition ng democracy na government of, by, and for the people ay hindi na po totoo yan. Hindi nyo siguro alam na binago na yan, no? Ang totoong definition na ngayon ng democracy ay government of, by, and for the donors. Bako. Hindi po natin magtatanong, yung lang iba kundi si Gobrina Magdalena. Yun, no? Hello, good morning, attorney. Kumusta naman kayo? Okay naman po. Ano lang naman, hindi actually tanong. Kasi dahil doon po sa mga napagdaanan natin, ay nalalaman namin ngayon, marami kaming natututunan sa mga experiences pagsama namin sa inyo. Masabi ko lang po, kasi marami din kami mga kaibigan na kilala na hindi kasing blessed natin, na hindi nagkaroon ng pagkakataon may paglaban yung mga lupa nila. Kaya nga po yung karamihan dyan, alam natin, history na ang nagsabi na namundok na lang sila kasi wala silang matakbuhan na gobyerno noong pa hanggang ngayon nangyayari pa rin. Sa tingin nyo kaya, kung mabubuksan natin lahat ang isipan ng nakakarami dahil dito sa kaso ito, pwede po ba natin isama sila dito sa laban na ito? Yung mga taong sa kasalukuyan na parehong may mga pinagdadaan. Ito, with all humility, no, ay para masagot ko po yung
or makapagbigay ako ng response doon po sa nasabi ninyo. Noong nalaman ko po yung PDAF scam, kung maalala nyo, Yes, sir. ay ako yung private complainant dyan. At sina Ben Horloy ay mga witnesses ko. Bakit ko sinampahan ng reklamo ang ating mga senador, congressmen, 5 cabinet secretaries? Nakita ko po kasi na yung ayuda na binibigay ng ating gobyerno sa mga magsasaka ay yun pa ang ninanakaw nila. Ako po mismo, alam ko ang hirap ng buhay ng isang magsasaka. Nakababad ang kanilang talampakan at kamay sa tubig. Makikita nyo, bitak-bitak ang kamay nila, bitak-bitak ang paa. Para lamang may maihain silang pagkain sa kanilang pamilya. No? At yung buwis natin ay binibigay ng gobyerno sa kanila para makatulong. Tapos, ang pinagkatiwalaan nating mga opisyal ay sila pa ang nagnanakaw sa mga magsasakang ito. Kung pinagnanakawan mo ang isang magsasaka, anong klase kang tao? Na ikaw nga ay halos araw-araw kumakain ka ng steak. Yung refrigerator mo, pagbukas mo, punong-puno ng steak. Hindi lang ordinaryo na steak, naka-wagyu ka pa, naka-grade 10, Angus beef ka pa. Pag nanakawan mo yung isang magsasaka na halos ang kinakain lang kanin, mantika, asin. Pangalawa po, narinig ko yung mga kwento ng ating mga kababayan sa Negros Oriental. Ganun din po ang problema nila. Wala silang matakbuhan para maipakita nila ang kanilang dinaranas, ang kanilang kahilingan. Meron isang estudyante doon, no? Sa isang universidad na nakita nung isang makapangyarihan na anak ng isang makapangyarihang politiko, yung isang estudyante na naglalakad na maganda, pinasakay niya sa kanyang sports car, ni-rape niya, nagreklamo yung bata kasama ang kanyang mga magulang sa pulis. Habang nagbablatter sila, nung nakita ng pulis na ang sinusulat niya ay yung makapangyarihang politiko, tinagaw ang blatter book at sinabi, magrereklamo kayo sa politikong ito, gusto nyo maubos lahat ang pamilya nyo? At maraming mga kwento na katulad niyan. Hindi nila matakbuhan ang kapulisan, ang piskalya, ang gobyerno. Kaya po, nagboluntaryo ako na tumulong sa ating mga walang matakbuhang kababayan sa Negros Oriental. Halos isang taon akong nagsasaliksik doon. At sa aking pagsasaliksik ay kaya nating patunayan ang 64 other killings maliban sa Tegamo at saka yung iba pang namatay, nasaktan, nasugatan noong March 4, 2023. So, tumulong po tayo dyan at nalabasan na ng warrant of arrest yung mga nagsakatuparan ng pagpapatay na yan, no? Pagpapatay. At yung mga shooters ay nakakulong na rin, no? At parang sinusubukan ako ng aking my faith is testing me on why my family and I has to suffer the very injustice that I had been fighting against all my life. Ako na mismo ang biktima ng circumstansya. At gagamitin po natin ang available legal remedies. No?
para ma-vindicate ang tama. At alam ko na pader ang ating binabangga. Pag binabangga mo ang pader ay kung hindi ka man mabukulan, mabalian ng buto, ay maaari kung masawi ka pa, no? Pero ay naaalala ko yung dinaanan ng ating mga minimithing mga banyaga, mga heroes, no? We praise the sacrifices of our heroes. Maalala nyo naman during the Spanish time, yung kalabisan ng Espanya o mga Espanyol dito sa Pilipinas ay nilabanan yan ng ating mga ninuno. Jose Rizal, Juan Luna, Apolinario Mabini, Bonifacio Aguinaldo. At itong si Apolinario Mabini, alam nyo naman na pilay siya. Pero hindi yon naging hadlang para lumaban siya sa pagmamalabis ng banyagang Espanya na nasa Pilipinas. Wala pong pagkakaiba yan ngayon na yung kasaysayan natin noon ay yan ang nangyayari din ngayon. At yun ang katanungan siguro sa bawat isa sa atin. Are we ready? Are we willing to become the modern day Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay? Yun po ang gusto kong iwan na katanungan sa ating lahat. Okay, bilang huling katanungan, no? Ako rin po bilang isang host ay meron din katanungan. Ito yung sinasabing $15 million question. Attorney, sa kaso pong inyong ito, nakahingi na po ba kayo ng tulong mula sa gobyerno? Kasi po mukhang tila iniyayabang na inyong kalaban na malakas sila sa itaas. Sinubukan natin na humingi ng tulong para ipatupad lamang ang tama. Pero mukhang iba yung pinapakinggan, no, ng ibang kawani ng ating gobyerno. At sabi ko nga ay money corrupts. That's the human weakness. Mula pa nung nag-umpisa ang kasaysayan ng tao ay normal yung human weakness. Mas gusto natin na nakakaangat tayo kasi sa iba, kahit yung pag-angat na yan ay hindi nararapat. We have to contend with the human defect that there is. And kaya nga meron tayong mga batas, dahil yung mga batas na yan ay sinadya para mabawasan sana yung human frailties na sinasabi natin. Pero yung nagpapatupad ng batas kasi ay mga tao lang din. Mahirap talaga ang laban na ito. Kaya sabi ko nga, we will just exhaust the available legal remedies, and if we fail, we will embrace our fate under that legal system, and we will just continue living in peace. Sino pa ba ang habol na to? Ay, sir, tanong ko lang, yung isa po doon sa supporters niyo po na matanda na po siya. Huli po siyang dinampot ng mga pulis. Kamusta na po kaya po siya? Nakalabas na po? Yun nga po, ang problema sa mga pulis na ito. Yung gwardiya na pumasok, itinuro lamang siya. Yan ang nanuntok sa akin. Matanda na po. 70 plus years old na yon. Tapos maniniwala yung pulis dahil tinuro lang. Alam niyo po, mga pulis,
basahin ninyo kasi rin yung mga panuntunan ninyo, no? Napaka-basic po na nile-lecture sa inyo yung Rule 113 Section 5 about warrantless arrest. Dapat meron kang personal knowledge. Yung ihahambing ko ito sa isang bahay, no? Meron kaming gwardiya sa loob ng bahay. Pinasok kami ng bagong gwardiya gamit ang mga pulis. Yung pumasok sa aming bahay, tinuturo niya na sinuntok siya nung nasa loob ng bahay. Aba, sandali lang, kahit totoong sinuntok siya, pumasok ka eh. Tapos, ang huhuliin mo yung nasa loob ng bahay, hindi yung pumasok. Tama. Anong klase kang pulis? No? Lieutenant Colonel ka, Colonel Parlade. No? Sasabihin mo, inuutusan lang kasi ako ng boss ko. Dinidikdik sa inyo, nasa academy ka pa lang, that you are bound to obey legal orders only. Alam mo nang illegal yung inuutos sa'yo, sumusunod ka pa rin. Pero ito, sabi ko nga, tutugunan natin ito sa gamit ang batas. Kung yung pagpapatupad ng batas ay hindi patas, wala tayong choice, no? Isa pa, sir. Napansin namin doon na as in wala na talagang pulis sa loob ng compound. May isang pulis doon na sabi, kayo na bahala dyan, sobrang dami nyo, kaya nyo na si attorney ilabas. Ano po ang masasabi nun natin, sir? Talagang merong tayong nakita hindi pantay yung... Oo. Kasi yung police doon should maintain peace and order only. Sila pa yung nagbigay ng sitwasyon para manakit ang mga pumasok sa amin. Tama. No? Again, yun na nga, yung breakdown ng rule of law. Nawala na po. Okay po. Maraming salamat. Ay, maraming salamat doon sa pagtugon nyo doon sa ano po kanina. Ngayon lang namin talaga nararamdaman ang sinseridad ng inyong advocacy at saka yung legacy na ini-impart sa amin. Maraming salamat po doon at nalalaman naman namin na susuportahan nyo rin yung ating ibang kababayan na may parehong pinagdadaanan sa ngayon. Kung sakali po ba nabanggit nyo itong huli na kung ang batas ay hindi na tayo pinakinggan at wala na talaga tayo mapuntahan. Sa tingin nyo ba magre-resulta ito sa pagbalik natin sa kaling kung sakasakali? Pag-aaralan nyo po yung mga political philosophies, no? John Locke, for example, René Descartes, for example, kahit pumunta ka pa sa mas matatanda, Plato, Socrates, ang sinasabi nila, nandyan ang gobyerno dahil sa mga tao. Kung walang tao, walang gobyerno. At nagkakaroon lamang ng gobyerno dahil sa tinatawag nating social contract, na kung saan ang mga mamamayan ay nagkaintindihan na magpatayo sila ng isang gobyerno para magpatupad ng mga batas na pantay, no? Yan yung social contract. Kung ang gobyerno o yung mga tao na nasa gobyerno ay hindi na namamahala para i-advance o i-promote ang interest ng mga tao, the people has the right to revolt. The people has the right to remove that government. No? That is the basic philosophy. Yung social contract na yan, yan ang saligang batas o constitution na sinasabi natin. Kaya makikita mo sa constitution, nakalagay dyan na sovereignty resides in the people and all government powers emanate from them. No? Yan ang basic principle. At para hindi sumobra yung kapangyarihan na binigay ng mga tao sa gobyerno, nakalagay dyan yung
karapatan ng mga mamamayan, Article 3, yung karapatan ng mga tao, no? The rights of the citizen, no? Na hindi pwedeng labagin ng batas yan. Dito sa pangyayaring ito, hindi lang isa, dalawa, 3 beses. At nagtaksil ang ilang kawani ng gobyerno doon sa mandato nila to serve and protect. No? At makikita mo dyan, Article 19 ng Civil Code, nakalagay dyan, any person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with fairness, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Dilabag din po nila yan, no? I am not inciting our people to revolt, of course, no? Dahil mas worse kung walang gobyerno. Babalik tayo sa rule of the jungle. Ang gusto lang natin is we have to reform government, no? Maglukluk tayo ng mga tao dyan na matitino. Hindi yung maglukluk tayo ng tao dahil lamang nag-contribute sila sa ating kampanya. Okay po, para sa panguling pananalita ni Atty. Bulicon, kapasalamat po tayo kay Eurotel, kay Sir July, para sa venue ng ating ginawang event dito. At sa lahat ng mga vloggers and media na dumating ng araw, maraming salamat. At ngayon ay magsasalita na po si Atty. Bulicon para sa kanyang huling pananalita. Alam niyo po, pag-aaralan ninyo ang Pilipinas, no? Bago mag-World War II, ang Pilipinas ang pangalawa lamang sa Asia pagdating sa progreso. Japan was number 1, Philippines was number 2. Yung mga Vietnam, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Brunei, well, Brunei was a very rich country, no? But before World War II, mahirap pa rin yan. Number 2 ang Pilipinas. Fast forward to now, nasaan ang Pilipinas? Na-overtake na tayo ng Vietnam. Na-overtake na tayo ng Bangladesh. And to reform society, the people must be united in sentiment, in thought, and in purpose so that we can achieve the necessary courage and the strength para makamtan natin yung ating mga pangarap bilang isang mamamayan at bilang isang membro ng mas malaking komunidad. Alam niyo po, noong kolehiyo pa lang ako, ay pinabasa sa amin yung libro ni James Fallows. No? He is an American journalist na pinag-aralan niya ang sitwasyon ng Pilipinas. And that was in 1989, 1990. No? Ang thesis ni James Fallows ay sinasabi niya na ang problema ng Pilipinas ay merong tinatawag na culture decay. Yung kultura daw natin ay nasisira na, nawawala na yung tinatawag nating bansang Pilipino. Noong pinagkomentaryo ako dyan sa isang reaction paper, sinabi ko doon na culture is dynamic. Yung isang kultura ay nagre-react sa isang stimulus. No? Kung maganda yung stimulus, maganda ang reaksyon. Kung pangit ang stimulus, pangit din ang reaksyon. Kaya hindi ako noon naniniwala sa thesis o theory ni James Fallows. Pero pag titingnan ko ngayon, ang isinulat niya 30 plus years ago ay parang nagkakatotoo na nagkakaroon na ng decay sa ating kultura. Tingnan nyo halimbawa ang PNP na inatasan na mag-serve at mag-protect sa ating mga mamamayan.
Kung malapit ang pulis sa'yo, natatakot ka. Ang corruption ngayon mula sa pinakamababang janitor hanggang sa pinaka-leader o head ng ahensya na yan. Hindi ko nilalahat ang ahensya. Pero nakakalungkot na mas nakakaraming ahensya ang ganyan. Tingnan nyo sa Department of Agriculture na dapat magprotekta sa ating mga magsasaka, na dapat isigurado na may pagkain ang mga Pilipino, pero sila ang naging kalaban, sila ang nang-api sa mga magsasaka. Yung PDAF na pinadaan sa Department of Agriculture, yun ang mga nanakaw. Yung PDAF na pinadaan sa Department of Agrarian Reform, yun ang mga ninakaw. Yun ang problema. Pumunta ka sa judiciary na dapat patas, referee siya dapat, pero yung referee ay nanununtok na. So, mababago lamang natin ito kung magkakaroon ng pagkakaisa ang mamamayang Pilipino, magkaisa ang ating damdamin na kailangang baguhin na ang ating bansa. Magkaisa ang ating kaisipan para alam natin kung saan natin dapat dalhin ang ating bansa mula ngayon and 10, 20, 50 years hence. At magkaisa tayo na kailangan nating we summon the courage and the strength para isa katuparan ng pagbabago na ito. Otherwise, ang ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon sa atin ay isang bansang mas masama kesa sa bansang meron. Inutusan ko na rin po ang aming mga abogado na maghanda ng kaukulang reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa conspiracy na ito para mabaliwala ang aming karapatan at maisakatuparan nila ang isang illegal na interes ng mga malalaking namumuhunang dayuhan dito sa Pilipinas. Kumbaga, sa ating sariling bayan, merong second-class citizen na mga Pilipino at merong first-class citizen na pati mga banyaga ay mas matingkad pa ang kanilang karapatan o ang proteksyon na ibinibigay sa kanila ng mga opisyal ng gobyerno ay mas matindi pa kesa sa mga lumad na mga Pilipino. Bago sagutin ko yung mga katanungan ninyo ay pagbigyan niyo po ako na magbigay ng maiksing pangunahing pananalita. Mga kababayan, ang ating saligang batas ay tinitingnan ang bawat Pilipino na may pantay-pantay na karapatan. Ibig pong sabihin, lahat tayong mga Pilipino ay may parehong karapatan sa ilalim ng batas. Ngunit sa aming karanasan ngayon ay tila baga merong first-class citizen at second-class citizen sa ating bansa. Ang mga first-class citizen na ito ay ang mga malalaking namumuhunang negosyante na nagagamit nila na kasangkapan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maisakatuparan nila ang kanilang mga personal na interes sa ating bayan. Bagamat pantay-pantay po dapat sana ang ating karapatan, sa ilalim at sa mata ng batas ay nagkakaroon ng problema sa mga ahensya ng gobyerno o mga namumuno sa mga ahensyang ito sa kanilang pagpapatupad ng batas. At sa aming karanasan ay nagamit na kasangkapan ang judiciary at ang executive branches of government. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Sa judiciary po ay kinasangkapan ang isang huwes para maisakatuparan nila ang isang illegal na bagay. Una po ay naglabas si Ralph Lee ng isang order na nag-issue siya ng writ of execution. Sa ilalim po ng batas, ang writ of execution ay inilalabas lamang pagtapos na ang pagdidinig
at meron ng penal na desisyon at ito ang ipapatupad ng isang writ of execution. Ngunit sa aming kaso ay wala pang pagdidinig, wala pa ring desisyon na naging penal, ay naglabas na si Ralph Lee ng isang desisyon na writ of execution na kinansela niya ang titulo ni Mrs. Veloso at pinapasurrender niya ang possession. Ang writ of execution na po na yan ay question namin at nakabinbin sa Court of Appeals. At umaasa kami na sana mapunta ito sa mga matitino na justices sa Court of Appeals. Pangalawa po ay ipinatupad ng sheriff ang writ of execution na ito na maraming nilabag na batas. Halimbawa po ay yung Republic Act 7279 na kung saan ay kailangan mo ang clearance magmula sa Presidential Commission for the Urban Poor para maipatupad mo ang writ na ito. 3 beses na nagtangkang ipatupad ni Sheriff ang writ of execution na ito, ngunit walang PCOP clearance siyang maipakita dahil hindi pa tapos ang PCOP clearance, ang proseso sa PCOP. Ngayon, para maiwasan nila ang requirement na ito ng batas, ay naglabas ng order si Ralph Lee na kung saan ay hindi na raw kailangan ang PCOP clearance dahil una, nagbigay ang certification ang mga kawani ng City Government of Quezon City na wala daw informal settlers doon sa property namin. Pangalawa, naglabas din daw ng statement ang isang opisyal ng Presidential Commission for the Urban Poor na nag-conduct na raw sila ng validation at wala namang informal settlers sa property na yan. Ang report na galing sa ilang kawani ng Quezon City Government ay pinapasinungalingan namin dahil ayon sa report ng isang Jenin Balatbat at Gemma Ingala ay di umano meron silang nakausap na gwardiya doon na nagsabing wala daw informal settlers sa loob at pinangalanan nila ang gwardiya na yan na isang Edwin Reyes. Nakakuha po tayo ng sulat o affidavit galing kay Edwin Reyes na sinasabi niyang wala siyang nakakausap na kahit sino mang tawani ng gobyerno na kung saan sinabi niyang walang informal settlers doon. Pangalawa, sinabi ni Ralph Lee sa kanyang order na meron daw sinabi ang Presidential Commission for the Urban Poor sa pamamagitan ni Attorney Steve Santillan na di umano ay sinabi niya sa korte na wala ding informal settlers doon. At pinasinungalingan din yan ni Attorney Steve Santillan sa isang sulat niya sa chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na wala po siyang sinasabi na ganon. Balikan ko lamang yung sinasabi nung gwardiya na wala siyang nakakausap na empleyado ng city government. Ito po yung kanyang affidavit. At sa katunayan, sa pagpapasinungaling niya sa sinasabi ng empleyado ng City Government of Quezon City, ay naglagay pa siya ng mga pictures para magpapatunay na may mga informal settlers doon sa loob ng property. Makikita po ninyo na handa ang isang huwes na gumawa ng falsipikadong writ of execution at saka order para lamang maisakatuparan ang pinapagawa sa kanila ng mga malalaking negosyante dito sa Pilipinas. Pangalawa po, ginamit din nila ang ilang kawani ng eksekutibo, ang Philippine National Police at merong isang high-ranking government official na ginamit din nila para madiktahan ang Philippine National Police. Bakit po sinasabi ko na kinasangkapan ang PNP? Alam po ng NCRPO at saka QCPD, si General Nartates at saka si General Maranan, na kailangan mo
ang humingi ng clearance magmula sa Chief of the Philippine National Police bago ka magbigay ng police assistance. Wala po silang nakuha na clearance galing sa Chief PNP. Pangalawa, ayon sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11917 na kung saan inaatasan ang kapulisan dahil yung IRR, alam ng PNP ito, na bawal kang maglagay ng security guards sa isang property na merong security guards na kasalukuyang nagbabantay. Ano po ang naging utos ng NCRPO at ng QCPD? Sila po mismo ang nagpasok ng mga gwardya ng aming katunggali sa kaso. Ipinasok nila sa isang property na merong kasalukuyang gwardya na nagbabantay. Alam po ng mga opisyal na ito ang pamantayan na yan. Pero inignore nila ito, binaliwala nila para maisakatuparan ang isang hostile land grabbing. Inutusan ko na rin po ang aming mga abogado na maghanda ng kaukulang reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa conspiracy na ito para mabaliwala ang aming karapatan at maisakatuparan nila ang isang illegal na interes ng mga malalaking namumuhunang dayuhan dito sa Pilipinas. Ngayon po ay handa na po akong sumagot sa anumang katanungan. Sir, may pag-asa pa kayong mabawi ang inyong property ngayon may iba na pong nakaposisyon sa property niyo, Sir Attorney? Merong kaming list pendants doon sa titulo na kinansela nila yung titulo namin sa isang araw lamang. Kasama po sa conspiracy na yan ang ilang kawani ng Register of Deeds ng Quezon City. At makikita po ninyo yung petsa o date ng writ of execution na nilabas ni Ralph Lee ay August 7. Ngunit alas 8:30 pa lang ng August 7 ay hawak na ni Sheriff at nandoon na siya sa city sa Quezon City Register of Deeds, no? Kung umalis ka sa opisina mo Quezon City alas 8, dapat kakarating mo pa lamang sa Register of Deeds mga 8:30. Pero nai-reflect na 8:30 sinumite na niya, no? At 10:30 ng umaga kinansela na rin ng Register of Deeds yung titulo. At the following day, naglabas na sila ng panibagong titulo. Tayo pong karaniwang mamamayan, napakabilis na po ang 3 araw para makakuha ka ng certified true copy ng isang titulo. Pero ito, isang araw lamang ay tapos na, no, na nakansela. So, binubuo na ng ating mga abogado yung ating pinag-iisipang reklamo at sa mga susunod na araw ay maisasampa na rin namin ito. Salamat, Sir. Next. Attorney, update lang po doon sa mga tauhan na nasaktan at hinod ng mga kapulisan. Yun ang isa pang breakdown ng rule of law dahil nag-umpisang manakit yung mga gwardya na pumasok sa property, no? Na ipinasok ng mga pulis sa property na yan. Pero yung nasa loob ng mga gwardya ang kanilang hinuli pa at kinasuhan. Darating din po tayo sa punto na maisasampa natin yung mga nararapat na kaso na laban sa mga kapulisan na ito. Lalong-lalo na itong si Colonel Parlade na hindi na niya sinunod ang dapat. Nakita niya na sinaktan kami. Ako mismo ay sinaktan, ngunit wala siyang ginawa. At alam ko na inuutusan siya ni General Maranan na noong araw na yon, noong oras na yon na nangyayari ang illegal na bagay na ito, siya ang namumuno sa mobile command center ng PNP na nandoon malapit sa property. At of course, si General Maranan was under the direction of the Regional Director of NCRPO.